Sa inyo pong lahat, magandang umaga po. At welcome po dito sa Parish and National Shrine ni Santo Padre Pio. Mga minamahal, may tanong ako. Gusto niyo na ba ninyong makarating o makita ang kaharian ng Diyos? O kaya naman ay kailan niyo gustong makita ang kanyang kaharian? Sasabihin niyo, Father, ayaw pa ho naming mamatay. Ano? Kaya nga ho kami naririto, marami ho kaming hinihiling kay Padre Pio, no? Pero, ang kaharian nga baga ng Diyos ay atin lang makikita kapag tayo'y o ating mapupuntahan o matatagpuan sa pamagitan ng kamatayan. Sabi ni Jesus, ang paghahari ng Diyos ay narito na sa inyong harapan. Yan ay kanyang sinabi sa mga Pariseyo, sapagkat ang akala ng mga Pariseyo, ang paghahari ng Diyos ay dadating ang Diyos na para bang isang tunay na katulad ng haring kanilang inaasahan, no? At ito'y itatatag, nakasabay ng pagdating ng Mesiyas. Sabi ni Jesus, ngayon, ang kaharian ng Diyos ay narito na. Hindi nyo lang nakikilala. Ang paghahari ng Diyos ay, ang kaharian ng Diyos ay hindi isang lugar, no? Hindi yan isang teritoryo, ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay isang estado, isang kalalagayan ng puso ng tao na kung saan ang naghahari ay ang Diyos. No? Kaya kapag ang naghahari sa iyong puso ay ang Diyos, ibig sabihin namumuhay ka sa kanyang kaharian. Katulad ng ginawa ni Jesus. Inialay niya ang lahat-lahat sa Diyos. Katulad ng ginawa ni Jesus. Inialay niya ang lahat-lahat, ang buong-buo niyang pagkatao, ang buo niyang sarili sa Diyos. At kung yan ay gagawin natin, tayo ay nakikibahagi na at tayo'y bahagi na ng kahariang ito. Kung ikaw ay mag-aalay din ng iyong buong buhay sa Diyos. Kaya nga ang tanong ngayon, ikaw ba'y nakikibahagi talaga sa kaharian ng Diyos? Namumuhay ka ba sa kanyang kaharian? Sabi sa katisismo, kapag ang tao'y namumuhay sa kaharian ng Diyos, kapag siya'y namumuhay sa pagmamahalan, sa kapayapaan, sa pagpapatawad, sa pagbibigay sa kapwa, ibig sabihin, nakikibahagi ka sa kaharian ng Diyos. Kung malayo ka pa dyan, ibig sabihin, hindi ka pa nagdidesisyon na maging bahagi ng kahariang ito. No? Kailangan ng tao talagang mag-decide sa kanyang sarili na siya'y mamuhay sa kaharian ng Panginoon. Kailangan nating mag-decide. Sapagkat tayo pa ring tao ang masusunod. Ang Diyos ay gagawa lamang ng paraan para ikay makapamuhay sa kanyang kaharian. Pero kailangan pa rin nating magdesisyon na tayo'y makapag-alay, makapagbigay ng ating sarili sa Diyos. Ang tanong pa rin nasa sa atin, no? Kailan ka mag-aalay at magbibigay ng buong-buo mong sarili sa Panginoong Diyos? Yung kaya mong isurrender ang lahat-lahat sa Diyos. Pag sinabing isusurrender ang lahat-lahat, kung ano ang meron ka, bawa ngayon, ang lahat ng kung anong meron ka, ngayon ang idinadaing mo dito, Lord, marami po ako ngayong gustong isurrender sa iyo. Ikaw na po ang bahala. Ang aking mga karamdaman, ang aking mga intensyon, ang lahat kung anong meron ako, isinusuko ko sa iyo.
Si Jesus, isinuko ang lahat hanggang kamatayan, hanggang sa huli-hulihang sandali ng kanyang buhay, isinuko niya ang lahat. At kung gagawin ng tao, ikaw ay nakikibahagi na sa kahariang ito. Kaya ba ng tao yan? Kaya po ng tao yan. Sapagkat may biyaya ang Diyos. May biyaya ang Diyos sa atin. Ang tatanungin lang talaga, kailan ka magdi-decide sa iyong sarili? Mananatili ka ba na ang naghahari ngayon sa iyo ay hindi Diyos? O yung iba, ibang mundo, ibang kaharian? Tatanungin niyo ang inyong sarili ngayon. Sino kaya ang naghahari sa akin ngayon? Kung ikaw ay hindi marunong magpatawad, kung ikaw ay hindi marunong magmalasakit sa kapwa, kung hindi ka marunong tumulong sa mga mahihirap, ngayong pong linggo darating na ang World Day of the Poor, no? Kaya yun ay tayo ngayon ay nanghihingi ng tulong sa mga mahihirap sapagkat sila'y ating bibigyan ng mga regalo ngayong panahong ito na sila'y ating ipinagdiriwang. Mga mahihirap nating kapatid, ano? Yan ang mahal ni Jesus. Yan ang mga espesyal sa Diyos, ang kanyang mga mahihirap. Kaya nga, sabi ng Panginoong Jesus, kapag ang isa sa mga ito ay nagsumbong sa akin, ano, tanyo, ang anghel ng Panginoon ay manhik manaog, ang kanilang mga anghel ay manhik manaog sa harapan ng Panginoong Diyos. No? Sapagkat ang mga yan, ang espesyal sa Diyos, sapagkat sila ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos. Tayo na merong inaasahang iba, merong ibang pinaghahari sa atin, kaya tayo ang pinipilit ng Diyos. Ano? Ngayon, na tayo mag-decide sa ating sarili na itong mga ibang naghahari sa ating sarili ngayon, ano, ay atin ng talikdan. At si Jesus na ang ating tanggapin sa ating buhay. Kaya mga minamahal na mga kapatid, nawa sa banal na misang ito'y ating ipagdasal sa tulong at panalangin ni Santo Padre Pio, nawa si Jesus ay paghariin natin sa ating buhay. Ang kaharian ng Diyos ay nasa ating puso kung isusuko natin ang lahat-lahat.